asked for help and we obliged. Yan yun Because eh. we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Okay. ICC website yan, ha? Public redacted version Mm. of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Yeah. Okay. Ako lagi ko nga sinasabi, kung yan masama, ni isang tao walang lalabas sa kalye tapos ipagsisigawan yung pangalan niya. Totoo yan. Putya, ang lalaki na natin para gawin pa tayong tanga. Hindi tayo tanga. I'm sure yan. Di ba? Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Today is March 17, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. I-shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung lahat na nakatutok, naghahanap ng update kay Tatay Digong at nakikibalita tungkol sa mga issue ng bayan dito sa Pilipinas na kailangan natin posesan. I-shoutout muna natin si Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Lorna Dani Ubaldo, Lito Javier, Manny Sangco, Franklin Forog, at pati na rin si Lito Javier, at pati na rin si J.U. Production. Alright? Shoutout na rin natin lahat ng mga viewers natin dito sa Pilipinas, pati na rin doon sa OFW. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapakahirap para matugunan lang yung mga pangangailangan ng pamilya na rito, yung mga anak nila. Shoutout sa inyong lahat. At pati na rin yung mga Duterte na OFW na laging sumusuporta, tumututok, at nakikibalita, at nakiki-update kung ano na nangyari kay Tatay Digong. Actually, dami naman nagbablog doon. Ang dami rin nagbablog sa ibang bansa, sa mga Netherlands, ang dami din mga nag-upload. Kaya minsan doon din ako kumukuha. So dito, share lang tayo ng blessing at share lang din tayo ng opinion ng mga pangyayari at pare-pares tayong naghihintay din ng update kay Tatay Digong. No? Ako nang bahala dito sa Pilipinas. So kayo nang bahala dyan. No? Pwede akong kumuha dyan sa inyo kung wala lang din kayo sa akin. Di ba? At pati na rin yung mga viewers natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check muna tayo mga kayon. Paki-comment sa baba kung saan yung exact location nyo nang malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Gustong-gusto ko talaga makapunta ng Davao. Sa totoo lang, gustong-gusto ko. Makita ko kung ano yung pinaghirapan ni Tatay Digong doon talaga. Kasi doon siya, nakafocus din sila doon, ang mga Duterte. Pero ang laking bagay din kasi ng ginawa ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yung 10 years na passport, yung 10 years na driver's license, yan ang gamit ko ngayon, 10 years kasi wala akong violation. Kasi pag may violation ka, 5 years yung ibibigay sa'yo. Pag wala, 10 years yung ibibigay sa'yo. E di nakatipid ako ng isang renew. Yung gagastusin ko dapat na magpaparenew ako, natipid ko yun dahil sa 10 years na expiration ng driver's license dahil kay Tatay Digong. Pati yung Siemens book, parang ginawa rin natin 10 taon, di ba? Yun yung mga kaputihan na ginawa ni Tatay na alam nila pero nakatakip yung mata nila at ayaw nilang pag-usapan, ayaw nilang makita kasi blinded sila at gusto nila magpatuloy yung kapangyarihan nila, yung power nila na kung ano nga meron sila ngayon. Ganun ang ginagawa nila. Eto, pag-usapan natin, mukhang na checkmate na niya sasagot etong si Bongbong Marcos dahil doon sa mga ebidensya. Di ba? Ganito kasi yan eh. Pinlano nung 4. Di ba? Tinatawag nga silang traidor ng bayan eh. Di ba? Si Gibo, Teodoro, si Anyo, si John Vic, pati na rin si Bongbong Marcos. Ang sinabi ni Bongbong, ang ating presidente, na sumunod lang daw sila sa request ng Interpol dahil kung di daw nila pagbibigyan, baka hindi sila tulungan sa susunod, sa future. Yun ang kiniklaim ni ang ating presidente, Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin si Sas at mukhang na-checkmate niya na. O isang like and share naman dyan mga kayon. Masayang-masaya na tayo dyan. At higit sa lahat, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-click yung subscribe button. Tapos katabi niyan yung bell icon. Paki-click din. Tapos click mo yung all para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Simulan na natin to mga kayon. Ayan, mainit. Mainit-init. Balitang ito dahil huhubaran na lalong lumalala
Lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Yeah. Okay, i-share niyo muna ito dahil bago lang ito eh. Bago lang ito dahil kaka-release lang. I think this was yesterday. But this is yesterday, the Hague time. Okay, so Netherlands time. So hindi natin to nasubaybayan. Okay? Ito yung i-share niyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay. Nabitin naman I-share ako niyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos. Yan. Lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil Di ba, sinasabi ko sa inyo, no, nung March 11, medyo magulo-gulo pa, di ba? Pati tayo, lito, kasi wala namang information, di ba? Bigla na lang kinuha si Tatay Digong. So habang tumatagal, ngayon, March 17, ika-anim na araw na nawala si Tatay sa Pilipinas, mas lalong lumilinaw. Panoorin may natin. ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Trabaho nila yun eh. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. Yari. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala niyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki natin para makita niyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged. Yan yun Because we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, sabi niya, Yan yung nabasa ko. may request kasi yung Interpol eh. Kaya, sinurrender. So, kaya kung sinurrender, kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ito ginawa, Yari ka hindi rito. tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Huli yan. Hindi ba? Ganun ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ayan na. Checkmate. Checkmate to. Galing dito si Sas eh. Si Sas hindi rin tinantanan eh. Hindi rin in fairness dito kay Sas, hindi niya tinantanan si Bongbong. Talagang naghukay siya ng malalim para malaman niya to. Deserve niya yung credits. Maraming salamat Sas. Sana wag mo akong i-copyright. Ano lang. Irigaw lang natin ang reaction to. Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Yan na. ICC website yan, ha? Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant, ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba man ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan. Bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? Yun na nga yun. Nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope.
Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan Request for ng urgent prosecutor consideration. kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan o, confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because Huli yung ka! mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Tinarpaho yan, tinarpaho yan. Correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Yes. Okay. Nagets nyo na. Kasi kailangan kasi kailangan sa Interpol kasi nga wala na tayo sa ICC, kailangan sa Tama Interpol. ba, friends? Nagets nyo na. Yes, Kung nagets galing. nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo i-redact. Yes. Kaya yan ay government, official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi Galing. yung diplomatic correspondences na ganyan. Redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Na confidential, na mawawala. Ano sentence eh? Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate. Kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa Redacted. nakalagay sa redacted. Yes. Sa usapan nila, na confidential. Baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Kaya minadali. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Pwede. Ha? Nangamba ang ICC. Kaya minadali. Na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila Maaresto. si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budulero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo nagbigay eh. O, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi na raw ma-arresto si Digong.
Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Oo. Okay? May usapan yan talaga. Yung Tinarbaho sinabi yan. mo, Tinarbaho yan. Bongbong, yung sinabi mo, Bongbong, na hindi ka nakikisabwatan. Nako! Yung gusto mo lang sundin. Mm. Ipapost ko ulit para for more impact. Yung paeklabo mo na ay hindi. Kasi humingi lang naman ng tulong ang Ayan, Interpol. oh. Yan ang Interpol gusto kong ask for help. instruction sa mga pulis at mga sundalo na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli, Checkmate. Huli. kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. Oh, di ba? Interested ako dito kasi hindi ito marireveal kasi this is a confidential information. Yung Itong sa redacted. redacted. Oo. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication Ano kaya yan? Redacted na yan. sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Naku, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, Hindi makukuha si Duterte. baka hindi na natin maaresto si Duterte. Kaya minadali. Kaya ganun kabilis. Nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bongbong. At yun yung nakalagay sa redacted. Na maybe there is a possibility na mawawala ka. At kung mawala ka, Wala na. Hindi na Mawawala makukuha na si yun. Duterte. Hindi na makukuha yung opportunity na makakuha pa nila si Tatay Digong. Kung ano man yung nakalagay So, dyan sa redacted na yan. ibig sabihin, ang chance talaga ng ICC ay dapat nandyan si Bongbong Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Yung sinasabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi sumusunod lang kami sa Interpol. Yun ang malaking Isa yun yung kasinungalingan. malaking kasinungalingan. Yes. Sila mismo ang nagsabi sa ICC kung papaano gawin. Ngayon, kaya nila sinuggest na para sa Interpol, ito ay for public communication purposes. Mm. Para hindi lumitaw na actively talaga silang nakikipagsabwatan. So, kailangan mo ng middleman. Alam niyo yung gano'ng eksena, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo yan. Eh, halin tulad ko yan. Halimbawa, nanliligaw ka. Tapos nahihiya ka. Tapos ang gagawin mo, kukuha ka ng middleman. Di ba? Na, uy, bigay mo itong sulat ko. Naglalakad, tagalakad. Kanino galing. Yan, oh, yung tagalakad. Ganon Bongbong ang nangyari. Di ba? Na, parang ganon, di ba? Ligaw-ligaw, eksena. Na, oh, bigay mo tong ano ko, yung, di ba kung may crush ka, di ba? Kung may crush ka, tapos nahihiya ka. Correct. Ang gagawin mo, kukuha ka ng conduit or ng middleman. Sasabihin mo sa middleman. Tagalakad sa atin, sa salitang ano, Bigay kanto. mo sa kanya, pero huwag mong sasabihin na galing sa akin. Ah. Ganon. So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Yung, ako, alam niyo yung sinabi ni ang presidente, yung sumunod lang sila doon sa request ng Interpol. Ako noong una pa lang, di na ako naniwala ron. Eh. Parang alibay na lang yun. O, di ba? Alibay na lang yun. Siyempre, di naman niya aminin. Di ba? Di naman niya aminin kahit na obvious na rito kay SAS na sabwatan si President Bongbong sa ICC. Siyempre, di naman niya aminin yan. Di ba? Hindi na niya aminin yan. Kahit na magkatanggalan ng pwesto, hindi naman niya aminin yan. Eh. Di ba? Kumbaga, paninindigan niya na yan. Kumbaga, naisubo na yung kanin kahit mainit, putya, lunukin mo. Ganyan, di ba? Yun na yun. At least, nalaman natin, di ba, nung unang gulo, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, gulo, di ba? Ang nire-report ko sa inyo, yung update, pero yung talagang buong kwento, talagang lahat, ano pa tayo eh, kumbaga, magulo pa, puzzle of pieces pa lang, hindi pa natin nabubuo. Pero ngayon, unti-unti na siya nabubuo, di ba? Through sa mga taong ito, na kanya-kanya, may
may nagrarally, sila BP Sara gumagawa ng paraan doon, pati si Atty. Harry Roque, si Atty. Vic, hindi naman tinatantanan yung ano, kumbaga kanya-kanya silang kanya silang toka. Kumbaga, ito naman, at least ngayon, kahit pa paano, lumilinaw na. Diba? Dinarbaho naman talaga. Diba? Hindi naman, ano tayo, pinanganak kahapon? Diba? Nakakatawa doon, yung alam mo na nagsisinungaling sila, pero they keep on, they keep on telling lies. Alam mo yon na parang, ay, kaya natin uti niya. Basta huwag mo sabihin, huwag kang amin, basta sabihin mo, bahala ka na, magpalabok ka na. Diba? Ano lagi ko sinasabi dito? Palabok yan. Diba? Palabok, alam mo yung palabok. Ang kapag dyan, sabihin mo na ng diretso. Diba? Ganon din dito sa atin. So, lagi ko sinasabi, palabok yan. Yan, palabok. Yan, nagpalabok ka. Yan, bla bla bla. Kung saan ka dumaan, palabok. Ang dulo niyan, Duterte pa rin. Ganon kalakas ang mga Duterte kung bakit ganon na lang nila tratuhin at ganon na lang nila gagawin. Di ba? Ano ang sunod dyan? Di ba ang hakahak? Kung magtatangkupit, kung hindi natin napansin to, kung hindi natin napansin to at kung hindi umimik yung mga taong bayan sa kung saan sulok man ng Pilipinas, pati sa abroad, kung hindi yan umimik, malamang ang sunod niyan si Bato, si Albayalde, si BP Inday Sara. Yan, sunod-sunod na yan hanggang sa matapos yung termino ni President, 'di ba? Kasi papasok niya yung alyansa, 'di ba? Sa ginawa niya ngayon, tila nag-backfire sa kanya na lalong lumakas itong PDP laban at mas lalong humina yung yung team Alcancia, 'di ba? Kaya akala kasi nila hindi papalag pumalag, 'di ba? Sorry na lang, pumalag yung Akala kasi siguro nila wala yan, mga troll army lang yan, yung mga nagmamahal sa mga Duterte, kaila BP Inday Sara. Hindi nila alam, dumami at lumabas at nagising ang Kraken. Di ba? Panoorin natin, kanina lang nag-live si Miss Cathy Binag. Yeah, I know, lahat tayo umiiyak. Pero alam mo, sabi nga nila, natatawa nga ako dun sabi nila, di ba, ang tawag nila dun sa mga nagtatanggol kay PRRD kay sa Duterte, mga DD shit. Sabi ko, okay lang, ano ba mas pangit, yung DD shit o BB shit? Diba? Parang, ang galing-galing nilang sila lang yung pwedeng mag-name names. Tapos pag tayo nagre-react, kasi dun lang kine-question natin sila dun sa mga mali nilang aksyon. Kung ano-ano ng name calling ginagawa nila. Pag nagsasalita ka kasi, napansin nyo, pag nagsasalita ka ng tama, babastusin ka. Yes, ganun na ang gagawin nila. Diba? Ganun na ang ginagawa nila. Ako nga sabi ko, i-bash nyo ng iba, wala akong pakialam sa inyo, sanay na ako. For 14 years, binuli ako, hindi na ako naapektuhan sa ganyan. Nanggigigil lang ako lalo, hindi ako natatakot. Diba? Tsaka, yung mga nagko-comment, yung mga nagpo-post, naka-hide naman yung mga marami sa akin account, yan. O kaya bagong account, fake trolls. Fake yung mga na pangalan. picture, hindi pa kanila. Diba? Minsan cartoon character pa. Alam mo yung ginawa nila kay PRRD, nag-boomerang Yes, Tapos bumalik, remember nag-backfire. guys, kasi akala nila, ang sinasabi na, wala nang supporter si PRRD. Yes, yan yun. Na siya, ang tawag dito, tahimik lahat. Di ba yun nga yung sinasabi ko palagi na mas matakot ka kapag ang dagat ay tahimik. Di ba? Kapag ang dagat ay kalmado, matakot ka ron. Di ba? pag ginalaw mo at pinakialaman mo, tinalunan mo ang tubig, di ba, you jump into that, sabi nga, you jump into that bait. Tapos ka dyan. Di ba? Ikaw yung tumalon sa sobrang overconfident ng gobyernong ito na feeling nila they can control the whole Philippines. Iba. Sila yung gumawa ng gulo, tapos sasabihin nila na ang mga supporters ng Duterte nagwawala. Eto na lang. Yung rally ng INC. Yung rally ng INC. Yung INC nag-call na tama na. Tigilan nyo na yan. Huwag nyo ituloy ang impeachment. Mag-focus tayo na ayusin ang problema ng bayan.
'Diba? Again, mag-focus tayo. Pag-usapan natin yung problema ng bayan, tigilan nyo na ang political assassination sa Duterte, yung sobra-sobrang paninira, sobra-sobrang mga araw-araw ginagamit yung kaban ng bayan para lang mag-hearing, para pag-usapan yung baho or like ginagawa daw na mali ni BP Sara. Ginagastos yung pera ng bayan rather than yung ginagastos everyday sa mga hearing, ibigay nyo sa mamamayang Pilipino yung pondong ginagastos sa hearing para sa PhilHealth sa may hirap na mamamayang Pilipino na walang pambayad sa ospital. Sa may hirap na mamamayang Pilipino na wala halos kinakain. At may hirap na mamamayang Pilipino na walang pera pambayad. Cut na natin to. Di ba mga kayon? Yan yung sinasabi ko kanina pa eh. Akala kasi na itong gobyerno na to, gobyerno ni Marcos, tulog o wala na yung mga fans niya o yung mga tagahanga, taga-suporta ng mga Duterte, tulad lalo na ni President Roa Duterte, o gumawa sila ng hakbang na akala nila pagtatagumpayan nila. Di ba? Oo, matagumpay nilang ginagawa, nakuha nila si Tatay Digong, na-extract nila dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, yan ay boomerang effect. Tingnan nyo naman, lahat ng kababayan natin sa Pilipinas, kababayan natin sa abroad, yung mismo sa mga Netherlands, na mga OFW, ayan, nasa labas. Halos walang tigil, araw-araw. Simula noong March 11 na kinagabihan, may mga lumabas na 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lahat, kanya-kanyang grupo. Diba? Huwag mong hintayin magsama yan. Hindi mo gugustuhin. Diba? Hindi mo gugustuhin na magsama-sama yan. Diba? Yan yung sinasabi natin. Akala nila, sinampulan sila eh. Diba? Sinampulan sila. Uy, tulog na mga parang ang pinid kasi yung mga victim eh, di ba? Yung mga victim ng EJK, yung mga hearing, pinalabas nila yung ganito. Simula yan kay BP Inday Sara, di ba? Yung confidential fund, di ba? Tapos inusig nila ng inusig kasi ang plano talaga nila siguro na ang dulo nito yung ICC. Yung dulo nga yung ICC, na-extract nga nila, nagtagumpay sila doon sa part na yon. Yung plano ng apat na yon, nagtagumpay sila doon sa part na yon. Hindi nila alam magbabackfire sa kanila at boomerang effect. Akala kasi nila wala na eh. Wala na yung mga taga-suporta. Akala nila nasilaw na nila yung mga suporta. Nabulag na nila yung mga taga-suporta. Putya, nakita nyo ba doon sa previous video natin kung gaano kadami? Diba? Tanggalin natin to. Kung gaano kadami. Diba? Grabe yun. Yun ba yung tulog? Diba? Nagpahinga lang yun. Nag-chill lang. Nakikiramdam lang. Diba? Alam lang nila, kumbaga parang yan eh. Parang, boss, anytime, naka-ready kami. Chill lang muna kami rito, di ba? Akala nila wala eh. Akala nila walang suporta. Hindi nila alam. Yun. Boom! Andun sa kalsada. Di ba? Andun yung mga OFW lumabas doon sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ganun kalupit ang isang Tatay Digong. Ako lagi ko nga sinasabi, kung yan masama, ni isang tao walang lalabas sa kalye tapos ipagsisigawan yung pangalan niya. Totoo yan. Pucha, ang lalaki na natin para gawin pa tayong tanga. Hindi tayo tanga. I'm sure yan. Di ba? Masasabi nila na ganyan yung alibay nila, pero deep inside sa atin, sabi mo, hindi mo kami matutulong. Okay? So, sinabi mo yan. Pero hindi mo kami, sa tingin mo, maniniwala kami dyan sa alibay mo. Di ba? Na sumusunod lang sila. Na sa request. Sus, Mario Joseph. Sinong niloko nyo? Di ba mga kayon? Eto na. Ito na yung hinihintay natin. Di bale, ikaw na yung huli. Ikaw na yung huling ikaw na yung huli. Di ba? Alam mo, tama si Tatay Digong noon eh. Di ba? Anong sinabi niya kay BP Inday Sara? Bakit ka nakipag-alyado dyan? Mas marami kang supporter. Kung nagkataon-taon pa nga, si BP Inday Sara pa ang presidente dapat natin ngayon. Pero anyway, given the fact na nandiyan dyan na yan, at hindi na natin may iwasan, ako ang personal na payo ko ito, PDP laban. Vote straight. Di ba? Vote straight. Straight na yan. Isang tabi nyo na muna yung ayaw nyo dito.
Iboto mo na muna natin to. 'Di ba? Iboto mo na muna natin to para iligtas muna nito si BP Inday Sara. Hayaan na natin si BP Inday Sara ang magligtas kay Tatay Digong. That's the plan. 'Di ba? Yun ang isa sa mga plano. Maliban doon sa ginagawa nila sa nila Attorney Harry Roque doon sa Netherlands. Nag-iisip naman yan, syempre. Sigurado may mga ginagawa na yan at meron na rin mga plano yan. So sa akin, personal hiling ko para sa mga viewers ko, lalo-lalo na sa mga Duterte na supporters, etong PDP laban. Alright mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagiginig dito lang sa ating Joe Malone TV sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. God bless po sa inyong lahat ha.